Matapos ang nagdaang halalan, may mga naiulat ang Commission on Human Rights na reklamo mula sa mga media na nakaranas sila ng ilang pangaharas sa ilang individual habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Ilan din daw sa mga ito hindi pinayagang makapasok sa mga paaralan para makapagbalita kahit pa pinahihintulutan naman ito ng COMELEC. Kaya naman nanawagan ng CHR ng investigasyon sa mga nasabing insidente. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Ikinabahala ng Commission on Human Rights o CHR ang press freedom ng mga media workers sa katatapos lang na National and Local Election o NLE 2025. Sa inilabas na pahayag ng CHR, ilang mga ulat daw ang kanilang natanggap na may mga media workers na hindi pinapasok sa mga polling precinct noong panahon ng halalan para alamin ang kasalukuyang sitwasyon nito. Yan ay kahit pa may iprenesenta silang accredited ID mula sa Commission on Elections o COMELEC na nagpapahintulot gawin ang kanilang tungkulin bilang media. Bukod dyan, nakaranas rin daw ang ilang media ng mga pananakot at pangaharas habang nagsasagawa ng report patungkol sa midterm elections. Ayon sa CHR, malinaw raw na labag ito sa kalayaan ng mga mamamahayag na magbalita at maiparating sa publiko ang mahahalagang impormasyon sa kasalukuyang nagaganap sa bansa. Kaya naman nanawagan ito na magsagawa ng investigasyon sa mga nasabing insidente, lalo na't mahalaga ang ginagampanang papel ng mga media sa bansa para sa transparency at accountability na mga nangyayari sa Pilipinas. Hinimok din ng CHR ang lahat ng election officer, law enforcement agencies at local officials na igalang, respetuhin at protektahan ang karapatan ng mga media personnel na gumaganap sa kanilang tungkuling magbalita. Ang pagkakaroon din daw ng accredited ID ng mga media mula sa COMELEC noong panahon ng halalan ay maayos na naipaalam sa mga polling precincts at itinuturing na legal. Inirekomenda rin ng CHR na dumaan sa orientation ang lahat ng election personnel at law enforcement officer para malaman ng mga ito ang karapatan ng mga media workers lalo na sa panahon na katulad ng halalan. Gayon din ang umiiral na batas sa ilalim ng press freedom gaya ng hindi pagharang sa kanila habang nagko-coverage ng balita. Matatandaan na una ng hinikayat ng Presidential Task Force on Media Security o PT-FOMS ang lahat ng mga media workers na i-report kung nakaranas ng pangaharas, pananakot o anumang uri ng pagharang sa kanilang press freedom noong eleksyon para makapagsagawa ng investigasyon. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.